So hindi po kasi lahat ng budget natin ay tama. Maaaring tinitipid natin yung ating sarili po sa mga gastusin. Ay, hindi na ako kakain kasi may pinag-iipunan ako. Pero pag tinanong natin ano yung pinag-iipunan, may bagong labas na kasi na iPhone. Okay? So ang gagawin po natin, tayo po ay iipon. Hindi po tayo sa ating mga needs. Pangalawa, alam po dapat natin kung paano natin mapoprotektahan yung pera natin. So hindi po sa lahat ng pagkakataon may pera tayo. So habang tayo po ay may pera, dapat iniisip natin kung paano natin siya papatagalin. Okay? And last but not the least, security po para sa ating future. So hanggang maaga po, dapat po nagpaplanuhan natin paano ba natin maitatabuyan yung seguridad po natin sa kinabukasan. Sabi na po, ang pera mo pwede di maubos. Tama? So dapat hanggang ngayon po, pinagpaplanuhan natin kung paano po natin maitatabuyan yung mga future needs natin. So hanggang maaari po, kailan po ba tayo dapat na nag-iipon? Alam mo na, kailan po dapat tayo nag-iipon? Ngayon, bukas, dapat noon pa. Diba? Kasi hindi po tayo mag-iipon kapag may reason lang tayo para mag-iipunan. So, as in, mag-iipunan ako kapag alam mo na kapag mag-iipunan ko. So, as early as now, kahit wala pa kayong reason, mag-iipon tayo. Mas maganda na kahit maliit po yung iniipon po natin, kahit bagya-bagya lang yan pag pinag-ipon natin yan, malaki rin yan in the future. Next. So yan, meron lang akong 5 na tips para po siguro po natin yung ating ipon. Kasi po, kahit sabi nga ni attorney kanina, kailangan ng ano po yung 2 tips para po sa success. Sipag. Manalangin. Kailangan din po natin ng ipon para po sigurado lang po yung success natin. Ewan ko na lang kung di pa tayo magtagumpay yan pag tinatlo natin. So una, plan your expenses. So, dapat po plan your expenses na meron po ba tayong ipon? Sino po yung mga nakapag-ipon sa atin? Wala eh. So, sige. So, dahil wala kayo. So, una, wala kasi puro gastos lang yung alam natin. Pero hindi po lahat ng mga walang ipon ay puro gastos lang po ang alam. So, minsan kasi kahit gusto po natin ipon, mag-ipon, minsan nahihirapan din talaga tayo. So pagka sinabi natin, sir, paano ba talaga tama mag-iipon? So una, so dapat pag nag-ipon ka, dapat magtatabi ka ng pera para po sa future. Hindi po siya ganun kadali. Okay? Bakit? Kasi kung kahit gusto po natin mag-ipon, kung hindi talaga kaya po ng capacity po natin, mahirap talaga para sa atin. Tama? So hindi naman namin kaya pwedeng pilitin na mag-ipon tayo ng mag-ipon. Paano po kahit kakakipon po natin, may mga nai-skip na tayo. So, sa pag-iipon po, kailangan po ng disiplina po, tsaka pasensya po. Yan natin yung pag-iipon na hindi lang kailangan para pagka tayo nag-iipon. Kailangan din natin ng pasensya at disiplina po. So, dapat alam po natin kung paano natin siya i-manage. Paano kasi minsan kahit paano, at least kahit paano na-start natin. Okay, kaya hanggang maaari po, hanggang may pera po kayong hawak, isipin po natin kung paano natin siya i-manage. Okay, huwag po tayo one day millionaire. Mahirap po kumita ng pera. Okay. Una, other expenses before each month or every income po. So dapat po, kahit wala kayong pera, alam nyo kung alam nyo, pinagpaplanan nyo yung expenses niyo. Minsan, dumarating sa araw ng sweldo, hindi tayo excited. Bakit? Kasi hindi pa natin Padala sa kamay. sa listahan natin. Tama? Kaya mas okay po yun. Actually, mas okay yun. Na bago pa dumating yung pera mo, alam mo na kung ano yung gagastusin mo. So, familiar po ba sa ipon tips? 50, 30, 20? Yan. So, 100. Ano na natin? Hatiin na natin. Pagka tayo po ay may pera or kung kumikita ng pera po, 50% para po sa ating needs. So needs, yan po yung nabanggit ko kanina na hindi po kasi lahat ng OFW nagiging successful nung nasa ibang bansa. Nung una, pagka ang OFW nakatanggap ng pera, magtatrabaho ng isang buwan, susweldo ng isang araw. Tama, minsan monthly po yung sweldo, no? Pagka nakatanggap ng sweldo, ipapadala lahat sa Pilipinas.
Okay? Anong tinira sa sarili? Anong naipon? Resibo. Resibo. Actually, tatlo yan. Resibo, litrato, tsaka alaala nila. Alaala na lang. Okay? So, sino po, dahil lahat kayo ay OFW, sino po dito ang nakaranas? Nung nasa ibang bansa kayo, yung pamilya niyo po dito sa Pilipinas ang nagpadala ng pera sa inyo? Meron? Yan, yung kayo naman yung Ako, sir, wala. So, sa naman kasi, kung tayo, ito yung negative notion ko. Pagka tayo ay nasa ibang bansa, ang alam natin, tayo ang magpapadala ng pera sa Pilipinas. Pero paano naman po pag tayo po yung nakita? Okay, hindi ang alam ko magmumukok sa kwarto. Yan.